Bringing hope the world over. Hope Channel. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga manonood. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon sapagkat nagkasama-sama tayong muli dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating pong talakayan ay muli po natin makakasama ang masigasig nating Direktor ng Communication dito sa North Philippine Union Conference, walang iba kundi si Pastor Jose Orbe Jr. Maraming salamat, Pastor Ben, at kami po ay nagbabalik upang lalong ipaliwanag itong napakaganda nating tema sa ating pag-aaral. Ang ating po nakaraang leksyon, mga kapatid, ay ating tinalakay ang pag-amin at pagsisisi na ito ay batayan ng revival. Napakagandang pag-aaral ito, mga kapatid. Pero ngayon po ay ating naman tutunghayan ang ating ikapitong leksyon na pinamagatang pagkakaisa, ang bigkis ng revival. Sa leksyong ito, mga kapatid, ay ating pumaunawaan ang mga elemento ng pagkakaisa at ang kaugnayan ng pagkakaisa sa revival. At hindi malalaman ang ginagampanan ng bahagi ng misyon at ng mensahe ng iglesia sa pagkakaisa ng iglesia. Pero bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, ay napakabuting atin pong anyayahan ng Banal na Espiritu na gumabay sa ating kaisipan sa pamamagitan ng panalangin. Pastor, tayo po'y pangunahan sa ating panalangin. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos na siyang nagbubuklod sa bawat isa sa amin, sa pagkakaisa na nagmumula sa inyo. Igawad mo ang karunungan at pangunawa upang sa iyong mga salita makasumpong kami, hindi lamang ng tunay na pagkakaisa, kundi kagaanan ng kalooban at katiyakan na kayo ang tunay naming kasama hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Maranasan namin ang higit pang pagpapala sa aming mga buhay. Gawad ng pag-aaral na ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa panalangin. Ngayon po'y ating tunghayan ang ating leksyon at ito po'y may pagtutuon ng pansin dito sa pagkakaisa ng iglesia. Pastor Orbe, paano mo nakita na kailangan talaga o napakahalaga ng pagkakaisa sa revival? Sa isang payak at tapat na pagsagot sa katanungan niya, Pastor, walang magaganap na revival maliban na maaninaw, makita, maipahayag sa atin ng ating Panginoong Diyos ang pagkakaisa. Sapagkat larawan ng Diyos ang pagkakaisa. Sa pagka-Diyos, nakikita ang pagkakaisa. Kaya't kung pagkakalooban tayo ng panibagong buhay, ng panibagong kasiglahan sa pananampalataya, dapat masalamin sa atin ang ganito ring pagkakaisa ng pagka-Diyos. Yeah, at napakagandang larawan na makita talaga tayo sa pagkakaisa. Dito sa ating leksyon, Pastor, ay binabanggit pag pinag-usapan natin ang pagkakaisa, ang ating Panginoong Hesus ay pangunahin na hangad niya talaga pagkakaisa. Totoo yun. At meron siyang isang mahabang kapitulo ng panalangin na nakatuon sa pagkakaisa, na ito'y makita natin sa aklat ng Juan, Kapitulo 17, na sa panalangin ito ng ating Panginoong Hesus ay kanyang binigyan din ang pagkakaisa. Now, bakit pa mahalaga ang pagkakaisa sa ating Panginoong Hesus at sa revival na ating tinatalakay ngayon, Pastor? Marahil magandang basahin natin ito sa banal na kasulatan. Ano po? Sa Juan Kapitulo 17, ang mga talata ay 9 hanggang 11. Ganito po ang mababasa natin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y sa iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at kayo'y lumaluwalhati sa kanila, at wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Sa mga talatang ito ay paulit-ulit na inihahambing kung papaano na ang sa Diyos ay gayon din sa Diyos anak.
Maliwanag dito, Pastor, sa iba't ibang mga kapamaraanan, ipinakikita ng Panginoon na walang bagay na sa Kanya lamang, no? At wala sa Diyos Ama. Wala rin namang nasa Diyos Ama na hindi sa Kanya ipinagkaloob. Sa ganitong paraan, makikita mo na sa pagka-Diyos ay may tunay na pagkakaisa. Mahalaga sa bayan ng Diyos na isalamin ang ganito ring pagkakaisa ng pagka-Diyos upang sa ganitong paraan maihayag ang kalwalhatian ng Panginoon. Ngayon, itong pagkakaisang ito, Pastor, hindi yung pagkakaisa na magbubuklod lamang sa kanila, no? Kundi ang pagkakaisa na tunay na maghahayag, lalong-lalo na ng pag-ibig ng ating Panginoon. Dito bumubukal yung tinatawag na tunay na revival. Ito bang pagkakaisa nito, paano mo nakikita na kakaiba doon sa tinatawag na uniformity? Oo, Pastor, mahalaga rin pong maidiin yan. Kasi minsan ay iniisip natin ang pagkakaisa ay pare-parehas. Pare-pareho tayo ng programa, pare-pareho tayo ng sequence na sinusunod sa pagsamba. Yun na lamang pagsusuot ng uniforme, no? Ang hangad dyan ay maging pare-pareho para madaling makilala, no? Pero hindi ganito ang hinahangad ng ating Panginoong Hesus na pagkakaisa. Ang pagkakaisa na bagamat iba't iba ang kanilang katangian, iba't iba ang kanilang gagampanang tungkulin, mahahayag pa rin ang kabanalan, ang pag-ibig at kalwalhatian ng ating Panginoon. So, hindi ibig sabihin ng pagkakaisa na tinutukoy dito ay yung makita lamang tayong iisa yung ating inaawit, iisa yung style natin sa ating pagsamba, iisa yung ating programa. Hindi ganon. Yeah. Kundi ang mas malalim na pagkakaisang ipinapaabot sa atin dito ng Panginoon ay yung kanilang pananaw, yung kanilang pag-iisip, yung kanilang pagtuturingan sa isa't isa. Yeah. Ang katunayan nga niyan, Pastor, sa buong kwento nitong revival, sa buong inog nitong revival nito, parati nating idinidiin ang ministeryo ng Banal na Espiritu, no? At sa ministeryo ng Banal na Espiritu, nagkaloob siya ng iba't ibang kaloob. Merong apostol, diba? May tagapagturo, may administrador, may kaloob ng propesiya, sa iba't ibang paraan. Kaya makikita mo, hindi magkakatulad, magkakaiba, no? Pero sila'y binubuklod sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang ating Panginoong Diyos. Okay, maraming salamat, Pastor. So, maliwanag sa atin, ang pinakamahalaga rito ay nagkakaisa tayo sa pananampalataya. Totoo sa yun. pag-ibig sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod sa Kanya, sa ating hangaring ang Diyos ay maluwalhati sa ating mga buhay. Tama, Pastor. Idiin pa natin yan sa talatang 20 hanggang 24. Basahin mo, Pastor. Okay, ganito ang wika sa Aklat ng Juan, Kapitulo 17, talatang 20 hanggang 24. Hindi lamang silang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ganda, Pastor? Talagang makikita mo na mas lumalapit tayo sa Panginoon, mas nagiging batayan ng ating pananampalataya, no? At pagkilala ng kabanalan ang ating Panginoong Hesus, lalo tayong nagiging malapit sa isa't isa. Kasi pwede ako, Pastor, gumawa ng pagkakaisa sa ganitong paraan. Halimbawa, nagtono ako ng piano. Di ba? Sa pagtutono ng piano, gagamit ako ng isa pang piano na inaakala kong yun ang tama. So itutono ko yun doon. Pagka naitono ko na yung dalawa, tutono pa ako ng isang piano. Ibabatay ko naman dito sa naitono ko. At magpapatuloy yun hanggang sa matapos ko marahil ang 20 piano. Pero magtataka ka sa ganung paraan sapagkat itinono sa kanyang kapwa na piano, magkakaiba pa rin. Kaysa kung ang gagamitin mo ay isa lamang na batayan, yung tinatawag na tuning fork. Isang tuning fork sa pianong ito, sa pianong ito, sa pianong ito. Sa lahat ng 20 pianong yan, isang tuning fork, makikita mo nagkakaisa o pare-pareho ang kanilang pinagbabatayan na tono.
Sa ganitong paraan, hindi po pwedeng maging batayan ng pagkakaisa natin, ikaw, o di kaya ako, o di kaya ang ilan sa atin. Kinakailangan yun lamang batayan na hindi natitinag. Batayan na walang pagkakamali. Batayan na tunay na sakdal. Sa ganung paraan, tayong lahat lalapit doon at tayo'y magkakaroon ng pagkakaisa sa bawat larangan ng ating gawain. Okay, napakaganda, Pastor. Ang isang larawan din na nakita ko dyan ay para bang yung sa gulong, Yan, na meron siyang hub, na kung ang bawat isa sa atin ay nakikipagkaisa kay Kristo, ay kung lahat tayo ay gano'n ang gagawin natin, ay haba tayong lumalapit kay Kristo, ay lalo rin tayo nagiging malapit sa isa't isa. Tama. At dito tayo naakay lalo pa sa pagkakaisa. Pwede rin naman pala, Pastor, na pare-parehong ating iniisip, pero hindi nakaakma doon sa layo ng Panginoon na pagkakaisa. Pwedeng magkatugma-tugma ang ating mga kaisipan, pero hindi pa rin patungo doon sa layo ng Panginoon na pagkakaisa. Sapagkat ang layo ng Panginoon ng pagkakaisa doon sa kanyang katotohanan, sa kanyang kalooban. Halimbawa, nagkaisa tayo na gawin natin ito. Hindi naman pala yun ang kalooban ng Diyos. Sa ganung paraan, nagkakaisa pa rin tayo. Hindi ba? Mayroon pa rin pagkakaisa, pero hindi doon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya marapat talaga na ang ating Panginoong Hesus ang maging batayan natin upang ang pagkakaisang yan ay ayon sa kanyang kalooban. Sa Malansabi, ating pinag-aaralan ngayon ang kahalagan ng pagkakaisa, na dito makikita natin na kung wala itong pagkakaisa, ay walang revival na magaganap. Totoo At yun. hindi rin ganun makapangyarihan makakagawa sa atin ng banal na Espiritu. Kasi, Pastor, alam mo, meron pa ngang nagagamit, nakatwiran tayo na yung majority, di ba? Masusunod yung majority sapagkat mas maraming nagkakaisa. Hindi sa lahat ng panahon ito ang batayan No? Sa tunay na pagkakaisa, ang batayan ay ang katotohanan, ang katangian ng ating Panginoon. Kaya po pwede nga tayong magkaisa sa mali. Pero ang tinutukoy, nilalayon dito na pagkakaisa na magdadala ng revival at reformation ay yung nakabatay sa katotohanan at kalooban ng ating Panginoong Diyos. Okay, maraming salamat. Napakalinaw, Pastor. At dito sa ating pag-aaral naman ay may binabanggit na mga ilustrasyon ng pagkakaisa sa Bagong Tipan. At tanging-tangi ay tinukoy dito si Saulo, si Pablo, at saka si San Pedro, na kung paano nila inilarawan ang pagkakaisa. Pwede mo bang mapaliwanag ito, Pastor, na paano inilarawan ni San Pablo at ni San Pedro ang pagiging magkakaiba-iba ng mga mananampalataya, subalit sila ay nagkakaisa? Titingnan natin yan, Pastor, sa isang talata sa 1 Corinto, Kapitulo 12, ang mga talata ay 12 hanggang 18. At dito, sa mga talatang ito, ay inilalarawan ni Pablo ang pagkakaisa sa pamagitan ng iba't ibang bahagi ng katawan sa iisang ulo, sa iisang katwiran at sa iisang kabanalan. Basahin natin yan sa talatang 12 hanggang 18. Okay, ganito umika, aking babasahin. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga Malaya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroon ang pangamoy? Kita mo, Pastor, iba't iba ang ating mga bahagi ng katawan. At sa pagkakaibang ito ng bahagi ng ating katawan ay meron ding kani-kanyang mga tungkulin. So pinakikita ng sulat ni Pablo na ang paglalarawan ng pagkakaisa ay yung nagkaka-coordinate, nagkakaayunan na paggawa ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. So hindi lang pag-ayon ng iisa ang pag-iisip, kundi nagko-complement, nagkakaayunan ang paggawa, ang mga tungkulin upang gumawa ng iisang dikta ng utak o ng ating kaisipan. At yan, sa iglesia, ang ating Panginoong Hesus. Sa madaling sabi ay maraming magkakaibang gawain, subalit mayroong iisang adikain.
At sa adhikain na yon ay nagkakaisa tayo. Totoo Iba yan. ang ginagampanan mong bahagi, iba ang ginagampanan kong bahagi, pero tayo ay nagkakaisa sa kabuuan. Kaya pastor, maganda yung meron talagang utak no? Nasa ulo. Oo, yung merong ulo, no? Sapagkat kung walang ulo, walang magbibigay ng hudyat, walang magkukumpas, walang magdidirekta kung anong gagawin. Kasi po pwedeng sabihin ng mata, akong masusunod dito. Lahat kayo susunod sa akin. Abay, magiging mahirap. Pero pagka merong ulo, merong pinagmumulan ng direksyon, ng pakay, ng layunin, ang lahat ng ito ay ayon doon sa nga itinuturo ng ulo. Kung marahil kumbaga doon sa mga awit ay meron nagbibigay ng kumpas para sila'y nagkakaisa ng himig. Bagamat magkakaiba rin ang kanilang mga tono. Tama yan. Tama yan. Yan marahil sa ating kapanahunan ngayon, maliwanag ding itinuturo sa ganyang orkestra na talagang kakailanganin ng isang mahusay na tagakumpas upang maipagsanib lahat ang magandang tugtugin at saliw at maging kapakipakinabang sa kalwalhatian. Napakagandang ilustrasyon nito, Pastor. Sa isa pang paglalarawan, Pastor, dito naman sa 1 Pedro Kapitulo 2, ang mga talata ay 4 hanggang 5. Ayon kay Pedro, ganito ang paglalarawan ng pagkakaisa, na kayo'y magsilapit sa Kanya na isang batong buhay, na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao, datapwat sa Diyos ay hirang mahalaga. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na nauukol sa Espiritu, upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangkalulugod sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Sa pagkakataong ito, Pastor, ito naman yung mga bato na buhay, manyapat nung kanilang kapanahunan, ang yari ng mga bahay ay sa bato. No? Hindi naman ito katulad ng katawan na iba't iba ang sangkap, iba't iba ang katungkulan, no? Dito naman ay nagpapatong-patong yung bato. Ito ang inilagay na panulokang bato, lalagyan ng isa pang bato, isa pang bato, isa pang bato, hanggang maitayo ang buong bahay. Dito pinakikita niya na ang pagkakaisa, hindi po pwedeng mangibabaw yung pagiging makasarili. Bakit mo ako pinapatungan? Hindi ganun Dito talaga may pagkakaisa na kanyang binibitiwan yung kanyang mga pansariling adhikain upang maganap at mayari yung buong bahay. Paano kung sasabihin nung nasa ilalim na panulokang bato, hindi naman nakikita yan. Ang nakikitang kagandahan lamang mula sa hig hanggang tuktok ng bubong. Mahalaga din naman yung panulokang bato. No? At yung iba pa, napapatong sa isa na bato. Kung magrereklamo, bakit ako pinapatungan? Walang mangyayaring pagkakaisa. At saka siguro, ang isang makikita pa nating liwanag dyan ay yung pakikipagkaisa ay naiyahayag sa pamamagitan ng pagsama. Kasi kung minsan humihiwalay Yeah. At sa iglesia natin, nakikita natin na ito ang direksyon, pero may mga humihiwalay. Totoo yun. Pagka sinabi na tayo sama-sama gagawa, ay may magsasabing, sige, diyan kayo at dito ako. Ay, hindi po pwedeng gano'n. Hindi talaga po pwede, Pastor. Kinakailangan sama-sama rin. Kaya mahalaga po na bibitawan natin ang ating mga sariling adhikain, yung ating mga sariling kaisipan, para nang sa ganon ay maabot natin yung mithiin ng Panginoon sa atin. Kaya dito, Pastor, sa talatang 9, pagka ito'y naganap, ang sabi ni Pedro sa talatang 9, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalang niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Doon palang magaganap ang kaliwanagan, ang kalwalhatian ng Panginoon pagka naganap natin itong pagkakaisa. Pagka tayo nagkaisa-isa at nagkasama-sama sa adhikain ng ating Panginoong Diyos, na maitatag niya ang kanyang iglesia para sa kanyang kapurihan. Kaya hindi pala po pwede, Pastor, dito yung kaisipan na talangka, no? Yung talangka kasi, di ba? Pagka inilagay mo, sa isang sisidlan yan, siyempre gusto nilang makaalpas. Pagka yung isa'y nakakaalpas na, hinihila nung iba. No? Hindi pala ganon sa pagkakaisa. May kanya-kanya tayong tungkulin at hindi dapat mangibabaw yung tinatawag na jealousy. Ano yun sa Tagalog? No? Yung masidhing pagkainggit. No? Pagka merong inggitan, magsasakmalan yan, magkakagatan. At ito ang madalas na nakikita natin sa iglesia. Pero kabaliktaran yan ang gusto ng Panginoon, na tayo ay sa karangalan ay ipagpaunan ng isa't isa, ng bawat isa.
Kaisip mo, Pastor, kung ganun ang kaisipan ng pagka-Diyos sa kanilang pagkakaisa, nung tukuyin na si Jesus, ang Diyos anak, ang ipapako sa krus ng Kalbaryo, ay pwedeng mag-alma ang Panginoong Jesus. Ay bakit ako? Siguro, tayo ay mag-casting lots para kung sino sa atin. Pero walang ganun eh. Natukoy kung sino ang gaganap ng kamatayan sa cross at sila'y nagkaisa, sila'y magpapasakop sa bawat isa at naganap ang pagliligtas sa tao. Naroon ng voluntaryong pagbibigay ng Panginoong Jesus ng kanyang sarili. Totoo yun. At dito natin nakita yung pagkakaisa nila sa plano ng kaligtasan. Ay sana ganito rin tayo na pag ang pinag-usapan natin gawain ng Panginoon, ay huwag nang isipin ng teka, bakit ako mahirap ibinigay sa akin? Ba't sa kanya madali? Ay wala na yung ganoon. Sa pagkakaisa, ang ating tingnan sa kabuuan ay yung adhikain ng Panginoon para sa ating lahat. Ito, Pastor, ang tunay na naganap sa unang iglesia. Kaya sa Gawa Kapitulo 2, doon mo makikita sa hanay ng mga talata talagang yung mga may kakayanan sa buhay, yung may mga pag-aari na kayamanan at mga titulo ng lupa, no? Mga bahagi ng lupa, talagang nung sila'y puspusin ng banal na espiritu, sa pagkakaisa, kanilang ipinagkaloob ang mga kayamanang ito. No? At naging kapakinabangan, hindi lamang ng sa kanila, kundi sa kabuuan ng iglesia. Kasi maraming mga inusig na mananampalataya. Ang iba sa kanila ay nawalan ng trabaho. Yung iba sa kanila ay lumikas ng lugar. Sa ibang lugar, pumunta sa ibang lugar na walang hanap buhay. Dahil dito, sa pagkakaloob ng ganito, ng kanilang mga ari-arian, nagkaroon ng kasaganahan ng buong iglesia hanggang dumating sa panahon na tunay na natutustusan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Sana mga kapatid, maging ganito rin ang ating karanasan. No? Ang dalangin ko, Pastor Ben, na dumating itong panahon, no? Na talagang hindi na mangingibabaw sa atin yung pagtatalo-talo maging sa loob ng church board, no? Minsan may mga bata naglalaro no? Na sinaway ko habang Sabado. Habang Sabado, Pastor, sinaway ko sapagkat merong ibang tagapagsalita, ako ang pastor ng iglesia, sinaway ko ang mga bata, ano ba yung ginagawa ninyo? Bakit kayo nag-aaway? Araw ng Sabat. Ay kasagot-sagot hindi naman po kami nag-aaway-away, naglalaro lamang po kami ng simba-simbahan. Ibig sabihin, sa maliwanag sa kanilang kaisipan, ang simbahan ay pinamumugaran ng pagtatalo-talo, ng pag-aaway-away. Yung kanilang larawan na ginaganap na nilalarong simbahan, ang kanilang nakikita yung pagtatalo-talo. Sana hindi ganito ang nalalagay sa kaisipan ng ating mga kabataan. Yan yung sinasabi na ang nakikita ng mga bata ay sila na lang ginagawa. Kung ito nakikita sa matanda, ay di sila na lang ginagawa. Opo. Kaya nakakalungkot na makita ang ganun larawan. Pastor, ang ating pong iglesia ay kinabibilangan ng maraming mga tahanan. Ang pagkakaisa ay hindi lamang dapat na makita sa tahanan, kundi bababa ito hanggang sa loob ng ating tahanan. Mahalaga na hindi lamang sa iglesia tayo nagkakaisa, kundi hanggang sa ating mga tahanan. Ang tatay at nanay nagkakaisa sa pinakamaliit na bahagi ng lipunan natin, dapat makita ang pagkakaisa upang managana ang revival and reformation. Okay, maraming salamat. Napakaganda ng puntong yan sa at natin tinalakay. Ngayon, dumako tayo sa ating pag-aaral. Ano ba ang mga elemento na nagbuklod sa mga mananampalataya upang sila'y magkaisa? Alam mo, Pastor, dalawa lang ang nakikita natin dito na idinidiin ang ating leksyon na nagbuklod sa ating mga mananampalataya. Yung una ay yung tinatawag na misyon, yung mithiin. Ito ang kanilang gustong maabot ayon sa tagubilin ng Panginoon. At ikalawa naman, ang nagbuklod sa kanila ay yung dala nilang pabalita, yung katotohanan na kanilang sinaligan. Yung aral ng ating Panginoong Hesus. Sa ganitong paraan, Pastor, yung aral at saka yung misyon na nagbuklod sa kanila, lalong lumawak, lalong tumibay ang gawain ng Panginoon sa buong sanlibutan. Napakaganda ng Pastor. Siguro magandang ating himayin pang mabuti. Halimbawa, sa aming tahanan ay ang aming tahanan ay sabi ko meron kaming misyon sa sanlibutan ito. Bilang isang tahanan, tayo kakong lahat ay maglilingkod sa ating Panginoon. Tama yan. Kaya mga bata pa yung aking mga anak maliliit pa, ang kaisipan nila ay maglilingkod. At kung sila man ay nagsisipag-aral ngayon, ay sa larangan ng kanilang paglilingkod na gagawin para sa ating Panginoon. Ngayon, pagdating sa iglesia, ay di ganun din sana. Ang kaisipan ng bawat site, tayong lahat ay mayroong mithiing maglilingkod sa ating Diyos. Kapag ganun ating ginawa, ang ating tahanan, ang ating iglesia, masusumpungan sa pagkakaisa. Kasi, Pastor, napansin ko, pagka hindi kayo parehong mag-asawa ng layunin ng paglilingkod sa Panginoon, unang tututol sa iyo, asawa mo. Tama yon. At sa pagtutulan ninyong dalawa, mararanasan ito, mararamdaman ng mga anak. Kaya pagka ang misyon ay hindi maliwanag,
mula sa mag-asawa hanggang sa mga anak, makikita mo, bantulot ang paggawa para doon sa misyon na yon. Kaya makikita mo sa loob ng iglesia, itong misyon na ito, no? Ang sugo ng Panginoon sa kanila na ipangalap ang ebanghelyo ang siyang nagbuklod sa kanila. Kaya matibay po na itong misyon natin dapat pinaulit-ulit natin sa pakinig ng ating mga anak. No? At hindi dapat mawala. Oo, totoo yun. Pastor, naalala ko nga pala, pansinin po natin, ang ating worldwide church ay binubuo ng iba't ibang bansa, iba-ibang mga nasyon, iba-ibang mga lingwahe, iba-ibang mga uri ng tao. Pero tayo nananatiling iisang pangbuong sanlibutan iglesia sa kadahilanan nitong misyon na ating nagkakaisang isinusulong. So sa puntong ito ay naakay tayo sa pagkakaisa. Tama yan. Ano man ang iyong kulay, ano man ang iyong taas o baba, o kung ano man ang sukat ng iyong mata, no? Iisa ang layunin ng iglesia. At yun ang kagandahang nagbuklod sa atin at sa katawan ng ating Panginoong Hesus. O, isa pa sa binanggit mo, Pastor, yung tungkol sa aral ng ating Panginoong Hesus. Na sa kadahilanan ng aral na ito, ay nananatili tayong isang matatag na pangbuong sanlibutang iglesia. Ay siguro, tinitingnan natin ang kabuuan ng iglesia, pero balikan din natin yung ating mga kanya-kanyang tahanan. Kapag sa tahanan ay iisa yung ating pananampalataya, ay di talagang maliwanag ang ating nakikitang pagkakaisa. Sa iglesia, ganun din. Kung tayo nagkakaisa, iisa ang ating pananampalataya, ay di tayo lahat ay masaya. Pero kung minsan ay mayroong kanya-kanya mga aral at may kanya-kanya mga opinyon na ginigiit din. So sa puntong ito ay, Pastor, kung mayroong ibang pananaw yung isang kapatid, alang-alang ba sa kapayapaan ay hayaan na lamang natin yung maling paniniwala ng ating kapatid para lamang magkaroon tayo ng magandang samahan. Ano kasi yan Pastor, pagka nakasalig sa katotohanan at katotohanan ang mananaig, hindi po pwedeng sa bisa ng kapangyarihan ng Panginoon at pag-aaninaw niya sa atin, hindi tayo magkakaisa. Walang pagsala, magkakaisa tayo. No? Pero pagka ang basihan natin ay yung relasyon, at saganang ikapapayapa natin, mawawala ang katotohanan. At pag nawala ang katotohanan, mawawala rin ang ating pagkakaisa. Kaya mapanganib po yun. No? Ang nakikita ko po dito, Pastor, may mga pagkakataon na bantulot tayong tumayo, no? Sa paninindigan ng katotohanan. At pagka ito'y nagaganap, lumalawak ang panghahawak ng kamalian sa ating kalagitnaan na kahit nasabihin mong may kapayapaan, walang tunay na pagkakaisa. Tama yun, Pastor. At hindi natin maaring isakripisyo ang katotohanan para lamang tayo magkaisa. At yan ay napakalinaw dito sa Galatia Kapitulo 1, talatang 8 at 9. Ngayon, tunghayan natin, Pastor, ano bang ginagampanan bahagi ng organisasyon sa iglesia? Pastor, mahalaga ang ginagampanan ng organisasyon sapagkat sa pangunguna ng ating mga pinuno, inilalagay sa mga pangunahing lugar ang nararapat at pinakaagaran na dapat na harapin ng iglesia. No? Sa ganito ring paraan, ang iglesia natin ay mayroong tinatawag na structure na representative in nature. No? Tayo ay kumukuha ng ating mga kinatawan doon sa ating mga iglesia at sa mas malawak na antas ng ating gawain ay nagiging bahagi ang mga iglesyang ito sa pagtataguyod. Sa ganitong paraan, pagka may bumangon na magiging talakayang mainit, no? Na maaring magkahiwa-hiwalay tayo. At maaring magdulot ng pagkakahiwa-hiwalay, ay gayon ding ginagawa yung structure natin na representative. No? Para nang sa ganun ay magkakaroon ng lupon na mag-aaral nito. Kasi pagka walang ganun, Pastor, napakagulo. Napakagulo ng ating magiging kalagayan. Isipin mo kung ang lahat ay hihingi ng karapatan na magbigay ng kanyang pananaw sa mga bagay na ito. No? Sa isang malaking kapulungan, magiging magulo. Magkakanya-kanya tayo at magkakawatak-watak tayo. Totoo yun. Kaya ang ginagawa natin sa bawat iglesia natin, dinadala natin ang kabuuan sa mas mataas pang antas ng pangunguna. At doon na may nabubuo ulit at inaakyat sa mas mataas na antas ng pangunguna. Sa ganitong paraan, lahat ay nagkakaroon ng bahagi sa maayos na kapamamaraanan. At dito nagkakaroon tayo ng pangbuong sanlibutang pagkakaisa. Totoo yun, Pastor. At dapat, no, hindi lamang sa ganong pamamaraan, dapat ito'y isinasaalang-alang natin, iginagalang natin. Sapagkat hindi lamang isa ang nag-isip dito Meron kasi tayong mga kasamahan na iisipin mali yung pasya ng lupon na yun Bakit ganun? No? Hindi dapat tayo maging ganito na karakaraka. No? Kasi mahirap isipin na yung isang kaisipan mo ay mas mainam dun sa mas maraming nag-isip. No?
Dapat ay mayroong pagpapakumbaba na pagkatapos na ito'y mapag-aralan natin. Kung meron tayong nakitang liwanag na hindi nakitang liwanag doon, ito'y dadalhin natin sa kaparaanan na igagalang ang kapasyahan ng mas nakararami Meron sa tayong patnubay ng proseso Diyos. na dapat daanan. Tama. At sa ganong kaparaanan na naakay tayo sa pagkakaisa. Tama yun. So, nabuklod ang mga iglesia sa unang siglo ng pagpasok ng Kristyanismo sa ganitong sistema. Tama yun. Naakay sila sa pagkakaisa. Sa paniniwala, sa pangahawak sa katotohanan, sila yung isa. Sa paano mo, Pastor, makita na nabuklod pa sila? Hindi lang yun, Pastor, Hindi lang sa pagkakaisa upang lutasin ang ating mga diskusyon sa doktrina, kundi gayon din sa ating mithiin na ipangaral ang Ebanghelyo. Dahil sa organisasyon, dahil sa iisang lakad ng ating pamunuan, meron tayong direksyon na gampanan yung pangangaral. Katulad halimbawa nitong ating ginaganap ngayon na paghahanda sa malawakang pangangaral sa 2014. Lahat ng mga iglesia natin dito sa Metro Manila at sa labas ng Metro Manila ay nagkakaroon ng focus o yung tinatawag na pagkakaisa para ito'y maganap natin ng may kaluwalhatian sa Panginoon. Kaya mahalaga po ang organization. Maganda na banggit mong halimbawa na yan. Kasi ngayon ay naman nadidinig ako, kahapon lang ay may nakausap ako na may mga iglesia nag-uusap-usap na tungkol dito sa kanila mga bahaging gagampanan sa malawakan nating gawain. Yeah. So dahil lang dito sa malaking gawain ito na direksyong ibinigay sa atin ng ating organisasyon ay naakay tayo sa pagkakaisa. Maganda rin, Pastor, na itong pagkakaisang ito nakapagdudulot din ng mas matibay at talagang tutok na gawain. Kasi kung wala itong misyon na ito, sabi mo nga kanina, magkakanya-kanya, merong naruroon, hindi talaga nakagiya doon sa iisa lamang na tutumbukin ng ating gawain. So salamat sa ating organisasyon na naggagay sa atin para sa ating pagkakaisa. Pastor, ano pa mga ibang mga gawi o nakaugalian ng mga alagad na nagbuklod sa kanila sa pagkakaisa? Kagandahan nito, Pastor, bagamat nakikita nila na lumalaganap ang kapangyarihan ng banal na espiritu, hindi sila tumigil doon. Kasi po pwedeng mithiin mo ang pagkakaisa, pero hindi po pwedeng tumigil sa pagmithi ng pagkakaisa. Kinakailangan ganapin mo ito. At ginanap nila ito sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin magkakasama, patuloy silang nag-aral ng salita ng Diyos na magkakasama, at patuloy silang sumasaksing magkakasama. Sa ganitong paraan, hindi lamang ito nadadala sa buong sanlibutan, kundi lalo silang tumitibay sa loob. Kaya mas magkakasama tayong gumagawa, mas lalong nahahayag ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Sa madaling sabi, Pastor, kaya pala meron kong minsan sa loob ng iglesia, mga pagtatalo-talo at mga kaguluhan, ay marahil walang ginagawa sa gawain ng Panginoon. Totoo yun. Kaya ang atin na lang hinaharap ay yung isa't isa. Pero kung tayo lang ay mababaling sa gawain ng Panginoon, ay ako'y naniniwalang maaakay tayong lahat sa pagkakaisa. Oo. Kaya sa loob ng iglesia natin, Pastor, pagka maraming hindi gumaganap ng pananalangin sa kanilang bahay, maraming hindi gumaganap ng pagbabasa ng Biblia sa bahay, nadadala ito sa iglesia. At kakaunti ang nagiging resulta nito sa ikalalago ng gawain ng Diyos. Naku, napakaraming salamat, Pastor, sa liwanag nito. Mga minamahal namin mga manonood, mga kapatid, maaari bang atin munang sumandaling siyasatin ng ating kanya-kanya mga iglesia? Kung sa loob ng ating iglesia mayroong mga pagtatalo-talo, ay baka kulang tayo ng pagbibigay ng paglalaan ng panahon sa gawain ng Panginoon upang tayo'y maakay na muli sa pagkakaisa. So ito'y napakagandang paanyaya at napapanahong panawagan sa atin na tayo'y magkaisa, magtulong-tulong at tayong lahat ay magkaroon ng adikain na tayo'y magpapasulong sa gawain ng ating Panginoon. Pastor, sa ating malawak na naging pagtalakay, meron ka bang nais na bigyang diin na naangkop sa ating kapanahonan? Alam mo, Pastor, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay, ang madalas na nagiging hadlang sa tunay na pagkakaisa sa ating mga karanasan at sa ating iglesia ay yung ipinaglalabang sariling karapatan. Kadalasan ito ang ating itinataas na ito'y para sa akin, ito ang karapatan ko, ako'y dapat na madinig. Ito ang nagdadala sa atin sa maraming mga kalungkutan na nangingibabaw sa gawain ng iglesia. Sana'y dito tayo magwakas. Sana'y sa pagbabagong sigla, sa panibagong buhay sa Panginoon, kakakitahan tayo ng tunay na pagkakaisa. Sapagkat hindi ang karapatan mo, hindi doktrina ito ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon kung saan ikay makapagpaparaya sa ikalalago ng gawain. Gagampanan mo ito
sapagkat ito ang mabuting halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Sa pagtatapos, babasahin ko ang Santiago Kapitulo 13, pasimula talatang 14 hanggang 17. Ang sabi, "Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan, at ang mabubuting bunga. Walang inanyuan, walang pagpapaimbabaw." Sana'y itong ating maging karanasan, na habang tayo'y naghihintay sa mapalad na araw ng ating Panginoon, higit nating pag-uukulan ng pansin yaong mga bagay na tunay na makapagpapalago ng gawain ng Diyos. At sa ating mga tahanan, magiging tunay na halimbawa tayo ng pagpapahinuhod, ng pagpapakumbaba, at pagkakaisa sa ating kalagitnaan. Maraming salamat, Pastor, na iyong binigyan diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, na ito ay ang big keys ng revival, na sa pamamagitan nito ay maakinawa ang ating mga kapatiran tungo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Mga minamahal mga kapatid, sana po ipinagpala kayo ng Diyos sa ating ginawang talakayan, at sana po ang mga pinag-aralan natin ito ay ating pong hanapan ng kaganapan sa loob ng ating tahanan, sa loob ng ating iglesia, at hayaan po natin ang Diyos ay maluwalhati sa ating mga pamumuhay, lalo din sa ating mga pagkakaisa. Tayo po ay dumako na sa ating panalangin. Mahal at dakila po namin Diyos na nasa langit, pinupuri namin ang inyong dakilang pangalan. Kayo'y patuloy na naghahayag sa amin ng inyong kabutihan. Kayo rin na nagsugo sa amin ng inyong banal na Espiritu upang gumawa sa aming mga puso, gumawa sa aming mga kabuhayan. Maakay po kami na inyong mga anak tungo sa pagkakaisa, tungo sa pagsasama-sama, tungo sa pag-abot ng mithiin na inyong hangarin sa bawat isa sa amin. Narito kami, Panginoon, muling nagtatalaga sa inyo. At kung saan kami sumpungan, Panginoon, ng mga pagkukulang, at kung kami man ay naging kadahilanan ng pagkakawatak-watak o pagdaramdam ng sinuman sa loob ng iglesia, mangyari nawa, Panginoon, ipatawad niyo po sa amin. Ibigay po sa amin, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu na tuloy-tuloy na gagawa sa aming mga puso. Aakay po sa amin tungo sa pakipagkaisa, na kung saan kami po ay maging bahagi ng inyong kahariang isinusulong ang inyong mga panukala at maganap ang inyong kalooban dito sa lupa. Amen. Panginoon, inaanyayahan po namin kayo. Minsan pa po, magpala po sa lahat namin mga tagapanood. Saan man sila naroon, anuman ang kanilang kalagayan, mangyari nawa po, Panginoon, abutin sila ng inyong mapagpalang kamay. Hipuin niyo ang kanilang mga puso. Bigyang kapangyarihan kami lahat ng inyong banal na Espiritu. Kami lahat ay magkaisa, magtulong-tulong na maisulong ng inyong kaharian at kami makauwi na sa langit na bayan. Amen. Maraming salamat po, Ama, na inyong tinugon ng aming mga dalangin. Alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Muli po ang aming pagpapaabot ng pasasalamat sa inyong lahat, mga giliw po namin mga manonood, na kami po'y palagi niyong sinasamahan dito sa programang Ang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Diyos. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel.
Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married. Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Mabuhay! Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000.
I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, this is ludicrous. Henry said, where's the contract? Let me sign it. Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, you know what, this is ludicrous. This is ridiculous. This is crazy. Where am I going to get the money to pay for this? He says, I better go back and tell this guy I made a huge mistake. But then he stops midway and he says, but what if this door is being opened by God? Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check. By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him. That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos' family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Be in too. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day, in large crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives. Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel.
Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price, hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life, to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word. At other times, TV, radio, sometimes the Word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the Word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark, but now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. The issue of domestic violence is often approached from the perspective of women, usually men abusing women. But I wonder, Willie, are there cases of men being abused by women? Indeed, about 25% of the reported cases of abuse, it's of men being abused by women. Of course, the larger portion is women being abused, 75%. And every time it happens, it's a serious matter. We need to take it seriously. If people tell us they're being abused, we need to believe them. Absolutely. Whether it's a man or a woman, we need to get them help immediately. Let them understand that it's not God's will for anyone to be abused. We can direct them to a local center or the domestic violence hotline of your area or national or international centers.
Please get help if you feel that you are a victim of domestic violence. Being held captive by a plant and then killed by it sounds like science fiction. Really? A tobacco plant captures its prey through the stimulation that nicotine supplies and then shackles its victim with the ongoing dependence on this potent drug. Nicotine reaches the brain 7 seconds after inhalation. It is one of the most potent central nervous system drugs, and when compared milligram for milligram, it is 10 times more powerful a mood elevator than heroin, cocaine, or methamphetamine. It works in the pleasure-reward portion of the brain that works with our reasoning and memory. The administration of nicotine causes the sensation of pleasure, the shackles that bind its users. In effect, tobacco use imparts fingertip control over mood and pleasure. But all this is at a price that could cost you your life. Take the step, break the habit. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. The issue of domestic violence is often approached from the perspective of women, usually men abusing women. But I wonder, Willie, are there cases of men being abused by women? Indeed, about 25% of the reported cases of abuse, it's of men being abused by women. Of course, the larger portion is women being abused, 75%. And every time it happens, it's a serious matter, and we need to take it seriously. If people tell us they're being abused, we need to believe them. Absolutely. Whether it's a man or a woman, we need to get them help immediately. Let them understand that it's not God's will for anyone to be abused. We can direct them to a local center or the domestic violence hotline of your area or national or international centers. Please get help if you feel that you are a victim of domestic violence. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. To the worldwide ministry of the Hope Channel, Mabuhay!